Hindi naniniwala ang isang dating palace official sa dahilan kung bakit bumaha sa maraming lugar sa bansa sa pananalasan ng Bagyong Christine. Narito ang balita ni Carla Abellana. Sa pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Laurel, Batangas nitong Lunes, sinabi nito na bukas siya sa isasagawang investigasyon patungkol sa flood control projects. Una na kasing sinabi ni Senate President Cheese Escudero na kanilang bubusisiin sa pagdinig sa pondo ng DPWH para sa susunod na taon ang mga proyekto na may kinalaman dito. Pero ani BBM, dapat tingnan din daw ang bawat panig nito. Ayon sa Pangulo, na-overwhelm lang daw ang mga flood control projects dahil sa dami ng ulang ibinuhos ng Bagyong Christine kung kaya't maraming lugar ang nilubog ng tubig baha. Dapat din anyang maunawaan ng publiko na hindi lang ang pondo ang usapin dito kundi kung ano rin ang siyensya rito. Pero para sa dating Chief Presidential Legal Counsel na si Attorney Salvador Panelo, hindi na overwhelmed, kundi hindi talaga natrabaho yan. Saka isa pa, yung pondo dyan, hindi nila malaman kung saan napunta. Kaya hindi nagkaroon ng fulfillment yung mga proyekto. Kung matatandaan mo, doon sa Bicol, they were saying that yung dredging operations, for 15 years hindi nila nagalaw kasi hininto yun. O doon lang, talagang magkakaroon ka ng problema. sa pananalasa nga ng Bagyong Christine nitong nagdaang linggo, ang Bicol Region ang isa sa mga labis na sinalanta nito. Kaugnay nito, aminado ang Office of the Civil Defense na posibleng mayroon silang naging pagkukulang kung bakit labis ang naging epekto ng Bagyong Christine. To be frank and honest po, siguro po may mga kailangan pong mga i-fine tune, i-improve, no? Hindi lamang po sa ating sa side ng ating publiko, kung hindi din sa atin po. Samantala, pagdating naman sa suhestyon ng ilan nating mga kababayan na sa halip na nakatutok lang sa flood control projects ang gobyerno, ay tutukan din ang pagtatanim sa mga kabundukan, tugon ni Attorney Panelo. Several years ago, nung ako'y nakarating sa Singapore, nakita ko yung kagandahan ng pagtatanim ng punong kahoy sa lahat ng kalsada nila. Sabi ko, punong kahoy, yung prutas para may mga kain. Pero hindi naman ginagawa Ordinaryo naman ang pagtatanim. Kaya nga yung ginawa ni Pastor Gibulito sa lugar niya, di ba? Nakita ko doon na talaga nag-lucky yan. Walang baha. Sa ngayon, upang maiwasan ang ganitong insidente sa pananalasa ng bagyo, ay ipinag-utos na ni Pangulong Marcos ang mas pinaigting na preventive measures at preparation sa lahat ng ahensya ng gobyerno. Batay sa datos ng NDRRMC ngayong Martes, nasa 151 na ang nasawi, 134 ang sugatan at 21 ang nawawala. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Carla Abellana, SMNI News.